Nadula si Donald Trump at sa wakas ay inamin niya sa publiko ang totoong dahilan kung bakit niya sinimulan ang digmaan laban sa Iran at kung bakit talagang maglulunsad ang Pentagon ng panlupang pagsalakay doon. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na nais niyang sakupin ang langis ng Iran at kontrolin ang pag-export nito tulad ng ginawa sa Venezuela matapos dukutin si Pangulong Nicolas Maduro. Kailangan niya ng tropa mula sa Amerikano hukbo para kontrolin ang pagkuha at transporta ng langis sa lugar. Para sa parehong layunin, nais ni Trump sakupin ang isla ng Hark na bumubuo sa 70% ng pag-export ng langis ng Iran. Isinulat ng Washington Post ng Pentagon ay may planong operasyong panlupa sa Iran na maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan. At ito ang nakaka-interes. Hindi ito tungkol sa isang malawakang pananakop, kundi mga tumpak na paglusob ng mga espesyal na puwersa at impanterya na kailangang mabilis at epektibong sakupin ang infrastruktura ng langis ng bansa. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito at naniniwalang mahalaga ang impormasyon dito, maaari kayong mag-donate, kumuha ng bayad na subscription o mag-sponsor. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description o sa nakapin na komento sa episode na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel ko ang Pechi News. Nasa video description ang link. Sa wakas, hayagang sinabi ni US President Donald Trump na nais niyang sakupin ang langis ng Iran at kontrolin ang pag-export nito, tulad ng ginawa sa Venezuela matapos sakupin ang presidente. Narito ang kanyang sinabi. Sabi ni Trump, sa totoo lang, pinakagusto ko talaga ang opsyon na angkinin ang langis ng Iran. May ilang hangal sa Estados Unidos na nagtatanong kung bakit ko ginagawa yan, pero hangal lang talaga sila. Ganyan mismo sumagot si Trump sa tanong kung bakit niya sinimulan ang digmaan laban sa Iran. Dito, ang mga usapin ng pagpapalit ng rehimen at sandatang nuklear ay biglang naging pangalawa lang. Diretsahan sinabi ni Trump, tanging mga hangal lang ang hindi nakakaintindi na maaring makuha ang langis ng Iran dahil sa digmaang ito. At ito ang pangunahing dahilan. Sa panayam sa Financial Times, sinabi ni Trump na pwedeng kontrolin ng mga sundalong Amerikano ang isla ng Heart na dinadaanan ng 70% ng langis na ini-export ng Iran. Sigurado si Trump na madaling magagawa ito ng hukbong sandatahan ng Amerika dahil wala namang sapat na puwersa ang Tehran para ipagtanggol ang estratehikong isla ayon sa kanya. Kung masakop nila ang Hark, kaya nilang idikta ang export ng langis ng Iran. Eksaktong gusto ni Trump dahil ng sa Venezuela. Matapos ang operasyon sa pagdakip kay Nicolas Maduro noong Enero, sinabi ni Donald Trump na magbibigay ang bagong pamahalaan ng Venezuela sa Amerika ng 30 hanggang 50 milyong bariles ng langis. Sinabi niyang ang krudo ay ibebenta sa presyong pangmerkado at ang kita ay personal na kokontrolin ng presidente ng Amerika para matiyak na mapapakinabangan ito ng mamamayan ng Venezuela at Estados Unidos. Sa pagtatapos ng Pebrero, sinabi ni Trump na nagpadala pa raw ang Caracas sa Washington na mahigit 80 milyong bariles ng langis. Hanggang ngayon, walang nakakalam kung saan napunta ang pera mula sa bentahan ng langis na ito. Aktibo ng pinaplano ang pamumuhunan ng Estados Unidos sa infrastruktura ng langis ng Venezuela. Ayon sa mga source ng Axios, simula pa lang ng bigmaan laban sa Iran ay pinag-uusapan na ng Estados Unidos ang posibilidad ng pagsakop sa isla ng Heart. Ayon sa Wall Street Journal, maaaring paglapag sa isla ang isa sa opsyon para sa operasyong panlupa ng Estados Unidos. Sa kabilang banda, naghanda na ang Iran para sa posibleng pananakop ng Estados Unidos, partikular sa isla. Nagpadala ang Tehran ng karagdagang tropa, portable na anti-aircraft missile system at mga minalaban sa tao at tangke. Nilagay ang mga huli sa baybayin para hadlangan ang paglapag ng puwersang Amerikano. Paalala, inililipat na yon ang tropa at armored vehicles. Dapat mag-alala ang pamunuan ng Estados Unidos dahil sa paghahanda ng Iran, ayon kay dating NATO Commander James Stavridis. Narito ang kanyang sinabi. Matalino at walang awa ang mga Iranian. Gagawin nila ang lahat ng kanila makakaya upang magdulot ng pinakamalaking pinsala sa mga tropang Amerikano, maging sa mga barko sa dagat at lalo na kapag ang mga tropang panlupa ay napunta sa kanilang sariling teritoryo.
Maaring gipitin ng Tehran sa pamamagitan ng blokadang pandagat sa Khark na gagawing imposible ang pag-export ng langis ng Iran, ngunit may iwasan ang panganib ng paglapag ng sundalo. Dagdag pa, sinabi ng mga eksperto na para maagaw ng Estados Unidos ang isla. Придется задействовать большие десантные силы. Maaring gamitin sa operasyon ang dalawang expeditionary unit ng Marine Corps na dalubhasa sa pagsalakay at paglapag mula sa mga barkong panlapag. Binubuo ito ng ilang libong marinong kawal na kamakailan lang ipinadala sa gitnang silangan. Paalala rin, sa mga susunod na araw, darating sa riyon ang 1,000 sundalo mula ika-82 Dibisyong Airborne ng hukbong katihan ng Estados Unidos. Iniulat ng Washington Post na gumagawa ang Pentagon ng plano para sa operasyong panlupa sa Iran na tatagal ng hindi bababa sa ilang linggo. Ayon sa mga source sa Pentagon, ang pangunahing senaryo ay ang pagsakop sa isla ng Khark, kung saan dumadaan ang 70% ng export ng langis ng Republikang Islamiko. Isinasala nga lang din ang mga raid sa mga baybaying lugar ng Kipot ng Hormuz upang maghanap at sirain ang mga sandata na kayang umatake sa mga komersyal at militar na barko sa Kipot. Sa ganitong paraan, mapipigilan ng Estados Unidos ang Iran sa pag-block sa koridor pandagat na dinaraanan ng 20% ng pandaigdigang pagdadala ng langis. At narito, sinabi ng isa sa mga opisyal na aabutin ng ilang linggo para makamit ang mga layuning ito, habang ang isa pa ay tinatayang aabutin ng mga 2 buwan. Samantala, may magkakasalungat na pahayag mula White House tungkol sa susunod na hakbang ng Estados Unidos. Ayon kay kalihim ng Estado, Mark Rubio noong Marso 27, hindi magtatagal ang digmaan sa Iran at pwedeng makamit ng mga Amerikano ang mga layunin ng walang tropang panlupa. Nagbabala ang tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt na kung hindi tatalikuran ng Tehran ng ambisyong nuklear at pagbabanta sa Estados Unidos at kaalyado, ibubuhos ni Trump ang impyerno sa kanila. Kasabay nito, nilinaw niya na ang tungkulin ng Pentagon ay maghanda para sa anumang posibleng senaryo at bigyan ng Commander-in-Chief, ibig sabihin si Trump, ng pinakamalawak na kalayaan sa pagkilos. Na hindi nangangahulugan, ngunit mahalaga na noong Marso 28 ay dumating na sa gitnang silangan ang landing ship na USS Tripoli kasama ang 3,500 na mandaragat at mga marine. Nauna nang ipinadala sa rehiyon ang isang grupo ng 3 landing ship na USS Boxer, Portland at Comstock kasama ang mga sundalo ng ika-82 Airborne Division. Iyan ay mga karagdagang 4,000 na mga sundalo pa. Sa mga susunod na araw, sasama sa kanila ang cruiser na USS New Orleans at pagkatapos ay ang barkong Dog Rushmore na kasalukuyang nakabase sa Japan. Nasa 50,000 na tropang Amerikano ang kasalukuyang nasa gitnang silangan. At sa ngayon, malamang na ang buong digmaan ay mauwi sa labanan para sa pagkakaroon ng akses sa langis ng Iran. Dito ako magtatapos. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel. Makikita ang link sa video description. At kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.